maging matyaga tayo sa mga taong matigas ang ulo. Natatawa ako kasi alam kong mahirap din ito. Pero paano yung kinakailangang pagtiisan talaga? Asawa mo, pamilya mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo. Yung hindi natin po pwedeng basta lang i-give up sapagkat sila ay ating responsibilidad. Kaya yan ang asawa mo, kaya mong pagtiisan niya. Kaya yan ang magulang mo, kaya mong intindihin yan. Kaya yan ang kapatid mo, kaya yan ang anak mo. Kaya mong mag-adjust sa taong yan, kahit matigas ang ulo niyan. Isa pa, kung hindi natin sila mapagtitiisan, sino ang asahan natin magtitiis sa kanila? Minsan daw ay mayroong isang bata, inutusan ng kanyang ina, "Nak, tanggalan mo nga ako ng uban, mga puting buhok." So si anak, umanap at kumuha, nagbunot ng mga puting buhok ng kanyang ina. Samantalang ginagawa ito ng anak, nakapikit ang ina, biglang nagsalita ang anak, nagtanong sa kanyang ina, "Nay, bakit po ba kayo may mga puting buhok?" Biglang nadilat ang ina at naisip niya, pagkakataon ko na ito para konsensyahin ang anak ko matigas ang ulo. Kaya ang sabi ng ina sa kanyang anak, "Anak, alam mo ba, sa tuwing nagmamatigas ka ng ulo, may pumuputing buhok ko." Ganon ang sabi ng anak. Kaya sinugundahan uli ng ina, "Oo anak, kapag inuutusan kita at ayaw mo sumunod, pumuputi ang isang buhok ko. Kapag nag-games ka at binabawal kita at ayaw mong sumunod, pumuputi uli ang isang buhok ko. Kapag inuutusan kita mag-aral ng mabuti pero hindi ka nag-aaral, pumuputi uli ang isa kong buhok. Kaya yung mga puting yan, dahil yan sa hindi mo pagsunod, sa pagiging matigas ng iyong ulo." Natigilan ng anak. Sa loob-loob ng ina, nakonsensya na. Nagulat na lamang ang ina nang biglang sabihin ng anak, "Kaya po ba puro puti ang buhok ni Lola?" Katigasan ng ulo. Yan ang makikita nating pinapakita ng mga tao sa mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Gumawa sila ng gintong guya at sinamba nila bilang Diyos nila. Napakasakit ito para sa Diyos. Sa Diyos na siya pang nagpalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa Egypto. At mula dito sa disyerto, puro na sila reklamo, tapos gagawin pa nila ito. Tigas sa ulo. Sa ating ebanghelyo ay narinig natin ang hindi paniniwala ng mga tao kay Kristo. Gayong ang dami ng mga propesiya na nagtuturo sa Kanya bilang totoong sugo ng Diyos. Maraming patotoo na binanggit si Kristo. Ang sabi nga ni San Juan, kung masusulat lamang lahat, kukulangin ng mundo para maisulat ang lahat ng mga pupwedeng maging patotoo tungkol kay Kristo bilang sugo ng Diyos. E buti sana kung isa-dalawang prophecies lang ang tumugma kay Kristo. Hindi. Sinasabing over 300 prophecies ang na-fulfill sa katauhan niya, pointing out to Jesus as really the Son of God o sugo ng Diyos. But again, ayaw pa rin nilang maniwala. Tigas ng ulo. Pero kung mapapansin po ninyo, bagamat sa ating unang pagbasa ay medyo sinumpong ng galit ang Diyos, still God dealt them with patience. Nandun pa rin ang pasensya ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, "I give up, ayoko na. Kung ayaw ninyo, wag nyo. Tigas ng ulo ninyo. Bahala na kayo sa buhay ninyo." Lalong-lalo na sa Ebanghelyo, yung discourse ng pagpapaliwanag ni Kristo ng matyaga sa mga tao. Hindi siya nag-give up sa mga ito, sa mga taong titigas ang ulo. Maging matyaga tayo sa mga taong matigas ang ulo. Natatawa ako kasi alam kong mahirap din ito. Pero paano yung kinakailangang pagtiisan talaga? Asawa mo, pamilya mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo. Yung hindi natin po pwedeng basta lang i-give up sapagkat sila ay ating responsibilidad. Besides, kung hindi natin sila mapagtitiisan, sino magtitiis sa kanila? Hindi nga ba't ang Diyos ang pumili para sa atin ang ating pamilya? Alam ng Diyos. Kaya yan ang asawa mo, kaya mong pagtiisan niya. Kaya yan ang magulang mo, kaya mong intindihin yan. Kaya yan ang kapatid mo, kaya yan ang anak mo. Kaya mong mag-adjust sa taong yan, kahit matigas ang ulo niyan. Isa pa, kung hindi natin sila mapagtitiisan, sino ang asahan natin magtitiis sa kanila? Ang iba na malalaman, asawa nga niya, hindi siya napagtiisan. Anak nga niya, hindi siya napagtiisan. Tayo pa ba?
So hindi tayo po pwedeng mag-give up ng gano'n na lamang. Lalong-lalo na sa mga taong sa atin ay mahalaga. So papaano ba? Papaano ba tayo magdidil o makikitungo, makikiharap sa mga taong matigas ang ulo? First, pray. Magdasal tayo. Lalo na kapag maikli ang ating pasensya. Humingi tayo sa Diyos ng grasya. Hindi nga ba't ang pasensya ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo? Hilingin natin at ibibigay niya. Lalo pat kung ito'y para sa ating pamilya, para sa relasyon natin sa ating pamilya na mas gumanda, mas tumipay pa. Palagay ko kumpara sa ating ibang mga hinihiling, Lord, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng ganito, sana marating ko yung ganito. Ito yung isa sa mga mas ibibigay niya. Lalo pat kung ito'y kailangan natin sa mas pagpapatibay at papapaganda ng relasyon sa ating pamilya, hilingin natin ang pasensya. Kasi kinakailangan natin ito. Sabi nga kapag ang kinakausap mo ay isang matigas ang ulo, magbaon ka ng mahaba, hindi mahabang baril, mahabang pasensya. Maganda na, bago ka humarap, kilala mo na yung pakikiharapan mo. Advantage para sa atin kung yung kalaban natin ay kilala na natin. Mas makagagalaw tayo, mas makapag-prepare tayo. Mag-prepare ka na ng isang mahabang pasensya kung matigas ang ulo ng taong pakikiharapan mo. Kumbaga, alam mo na, nakaset na sa utak mo, itong taong ito, mahirap kausap ito, matigas ang ulo nito, maraming katwiran, maraming palsong argumento ito, hindi mababa ang loob nito. So nag-a-adjust ka na. Ina-anticipate mo na yung sasabihin niya, yung iisipin niya, yung argumentong bibitawan niya. So sa una pa lang, nag-a-adjust ka na kasi mahirap nang mag-adjust kapag nandoon at kausap mo na siya. Lalo pat kapag may emosyon na. Lalo pat kapag nasisigawan ka na. Mas maganda, sa una pa lang, magbaon ka na ng mahabang pasensya. Hilingin mo sa Diyos at ibibigay niya. In connection with this, you talk to the person when you are at your best. Hindi yung kakausapin mo ang isang taong matigas ang ulo, bawas na yung pasensya mo sapagkat pagod ka na o meron ng mga naunang problema. Hindi po pwedeng ganon. Kasi sabi nga natin, kapag ang kakausapin mo ay taong matigas ang ulo, kinakailangan mong magbaon ng mahaba at malaking pasensya. Paano kung bawas na? Ibig sabihin nun, konti na lang din at mag-give up ka. Konti na lang din at sasabog ka na. Hindi po pwedeng ganon. So relax. Take a deep breath. Ask God for patience and you'll be fine. I promise. And nevertheless, hindi po pwedeng ganun lang. Kasi habang kausap mo na yung taong matigas ang ulo, ayan na, iinisin ka na ng Diablo sa pamamagitan ng mga pangit at palsong mga argumento at salitang bibitawan nito. So, pilitin mong manatiling kalmado. I suggest, sa pagkakataong ito, maging parang chess player ka. Nakita po ninyo yung mga naglalaro ng chess. Lalong-lalo na yung mga masters na, hindi agresibong gumalaw yan. Kahit na katitira pa lamang ng kalaban, hindi agad maggagawa ng move yan. Pag-iisipin, i-deliberate muna niya yan. So, ganun lang. Of course, hindi ko naman sinasabi, paghintayin mo ng matagal na panahon, ng maraming minuto, yung matigas ang ulo ng tao, nakausap mo sapagkat lalong iinit, at titigas ang ulo nito. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, say only the things men need to hear. Things that will really help them. I-deliberate mo yung mga bawat salitang sasabihin mo kasi mahirap kapag nabibigla ka. Kapag nabibigla tayo, makapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi na natin marirecover pa, hindi na natin mababawi pa. Kaya dapat maging relax tayo sa pakikipag-usap sa isang tao. Huwag natin siyang hayaan na tayo ang kontrolin, tayo ang kumontrol sa kanya. Huwag natin siyang kausapin sa face niya, kundi sa face natin. Huwag natin siyang kausapin sa level ng emosyon niya, kundi sa level ng emosyon natin. Huwag natin siyang kausapin sa mood niya, kundi sa mood natin. In that way, ma-de-escalate yung emosyon niya. Kung nasa itaas siya at nasa baba ka, pilitin mo siyang bumaba rin sa level mo para makapag-usap kayo ng maayos ng taong ito. Nakakita na ba kayo ng pagong na nag-away o nagrambulan? Parang ako wala pa. Kasi mabagal sila. Ganun lang dapat yung face. Ganun lang dapat yung paraan ng pakikipag-usap natin sa isang taong matigas ang ulo. Makatutulong din kung ipaparamdam natin sa kanya na binibigyan din natin ng importansya yung punto niya.
Kasi kung minsan, ang mga taong matigas ang ulo, gusto niya nare-recognize siya, yung punto niya, yung gusto niya. Piparamdam mo sa kanya na kahit pa paano ay pinakikinggan mo yung punto niya. Pakinggan mo, at least pansamantala. Pansamantala kasi alam mo na mas tama ka, pero kunin mo muna yung punto niya. Pagkatapos mo makuha yung punto niya at maramdaman niya na ito'y binibigyan mo na importansya, saka mo ipasok unti-unti yung punto mo na alam mo mas makatutulong sa kanya. In that way, pwede kanyang pagbigyan kasi sa una, pinagbigyan mo na siya. At tandaan ko dati, ayaw na ayaw kasi ni mama nang kinukuhanan siya ng dugo. Takot na takot kasi sa injection yan eh. At napansin ko, mentras pinipilit namin, mas ayaw. Ayoko! Ay, bahala ka. Kapag gumaganon kami, pag pinamumulatan pa namin ng mga mata, mas tinitigas na, ayoko talaga, bahala kayo. Kaya ang ginagawa ko, madalas dyan, diplomasya. Tatandaan ko, sabi ko dati sa kanya, Ma, naiintindihan kita kasi ako man. Ayoko rin na kinukuha ng dugo. Takot din ako sa injection, alam mo yun. Pero kung may magagawa lang naman talaga ako, kung pwedeng mag-proxy sa'yo, gagawin ko. Pero hindi, dapat ang dugo mo yung makita eh. Ang dugo mo yung makuha para ma-check up ka eh. Sige na ma, makatutulong sa ito. Yung malumanay na pag-uusap, pakikitungo, at yung paggalang muna sa punto niya bago bibigay yung punto mo sa kanya, I think it works. Mas madalas kaysa yung gagantihan mo yung katigasan ng ulo ng isang tao. Brothers and sisters, marami pang ibang mga paraan. Basta ang mahalaga, may paraan. Kinakailangan lamang natin na explore ang mga yan. At ang sinasabi sa atin ay huwag natin gagantihan ng kasalanan. Ang kasalanan ng kasamaan, ang isang kasamaan, sapagkat walang mangyayari sa atin pag ganyan. Kahit ang Panginoong Diyos sa ating Ebanghelyo ay para bang ni-remind ni Moses tungkol dito. Easy lang, Lord. Easy lang. Reminding God of, ikaw pa rin ang mapagmahal na Diyos ng bayang ito, sana wag mong makalimutan ito. Kapag nakikipag-usap sa isang taong matigas ang ulo, wag mong kakalimutan, asawa mo pa rin yan, wag mong kakalimutan, anak mo pa rin yan, wag mong kakalimutan, magulang mo pa rin yan, kapatid, kaibigan mo pa rin yan. Wag mawawala yung sense sa puso mo ng katotohanan yan upang hindi ka pasamain ng masamang sayon ay pinararamdam. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, mapapalambot natin ang puso ng mga ito. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, puputi hindi ang buhok natin, kundi ang kalooban natin.